eleksyon daw ang pambansang libangan sa Pilipinas kasunod ng basketball. Pagkatapos ng isang halalan, naghahanda raw kaagad ang mga politiko para sa susunod na kampanya. Bakit kaya nagkaroon ng ganitong pagtingin? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pinky Aceron. Ako naman si Alex. Samahan ninyo kami sa isang oras na talakayan para alamin ang mga bagay-bagay tungkol sa darating na eleksyon. Bakit nga ba kailangan may halalan tuwing 3 taon? Tapos may barangay elections pa. Bakit ang dami? Oo nga dami. Ang dami mong tanong actually, no? Kasi dami ng mga tatakbo sa eleksyon. Pero mabuti pang alamin natin kung masasagot ang tinanong mo sa video report na ito. May mga magkakaibang eleksyon sa Pilipinas. Ang general election ay dinaraos tuwing 6 na taon para ihalal ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, kalahati ng miyembro ng Senado, mga kongresista at mga lokal na pinuno. Tuwing 3 taon naman, ginaganap ang midterm elections para sa mga miyembro ng Kongreso at mga lokal na pinuno. Maliban dito, may eleksyon din para sa barangay at sangguniang kabataan. Ang eleksyon na magaganap sa darating na Mayo ay ang midterm elections. May 2 kapulungan ng Kongreso, ang House of Representatives o kapulungan ng mga kinatawan at ang Senado. 240 seats na inihahalal para sa House of Representatives, 212 dito ay para sa kinatawan ng mga political districts. Samantalang 23 naman ay para sa party list representatives. Ang Senado naman ay may 24 na kasapi. Ngunit kalahati lang nito ang ihahalal sa Mayo dahil ang kalahati ay patuloy na manunungkulan hanggang 2016. Sa pangkabuuan, may mahigit sa 18,000 posisyon sa buong bansa ang pag-aagawan sa darating na eleksyon. Ano nga bang midterm elections at gaano itong kahalaga sa ating buhay politika bilang isang bansa? Ito ang sasagutin natin sa pagbabalik ng paghahanda sa Hatol ng Bayan. ₱18,053 ang bilang ng national at local positions na at stake sa 20 midterm elections. 12 senador, 233 district representatives, 58 party list representatives, 80 provincial governors, 766 na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, 143 city mayors, 143 vice mayors, 1,598 members ng Sangguniang Panlunsod, 1,491 municipal mayors, 1,491 municipal vice mayors, 11,932 members ng bayan. Patuloy tayo sa ating paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Maaari po kayong sumali sa talakayan. Ipadala lamang ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook page, www.facebook.com/paghahanda-PTV o kaya sa aming Twitter account @paghahanda-PTV. Maaari din kayong magpadala ng mensahe sa paghahanda-PTV@gmail.com. Kanina napanood ang kahit pahapyaw na sulyap sa kasaysayan ng ating mga eleksyon. And Alex, ang dami palang mga tatakbo, ang daming mga kandidato. Ang daming pwesto, Yes. governors pa lang, 80 na. That's right. Tapos sa Sangguniang Panlalawigan, lagpas 1,000 yata o 700 ba yun? Oo, nabanggit mo sa akin kanina na may konting karanasan ka sa
politika. Oo. Bakit sa tingin mo ganun karami ang tatakbo, ganun karami ang pwesto, ganun kandidato? Kasi unang-una, buong bayan yan no? Okay. So isipin mo, ang probinsya natin, 80 provinces. So from governor to vice governor to sangguniang panlalawigan, normally, ang isang probinsya may mga 8 to 10 provincial board members yan. Ganun ba yun? Tapos ang mayors pa, ilang cities, ilang towns per province. Okay. Vice mayor. Tapos mga sangguniang panglungsod. Hindi pa nga natatapos yan. Ito, midterm lang yan. Pagkatapos itong eleksyon na to, may barangay elections pa. Yun nga isa pa yung pinagtatakhan ko, partner. Kasi bakit may phases yan, may stages yan, bakit may midterm at bakit merong pang yung local elections? Ano bang pagkakaiba nun? Kasi nasa constitution kasi every 3 years Oo. Kasi ang presidente every 6 years, di ba? So parang hinati nila siguro yan. Kaya nga sa Senado, kalahati sa midterm ng mga 12 senators this year. Okay. Sa 2016 yung next 12. For Pero continuity. every 3 years, lahat ng local officers and positions vacant yan. At saka yung napansin ko lang based on yung history ng ating political situation, na-reduce to 3 years ang term, 'di ba? Dati Yes. it ran for as long as 4 years, 'di ba? Bakit sa tingin mo naputol 'yun? Ba't Ako, ito lang kasi umikli? wala naman ako sa Constitutional Convention noon. Okay? Oo. Sa tingin ko kasi, ang presidente, 6 years. So, hinati lang nila yun kinalahati lang nila. So, every 3 years, nagkakaroon ng election para tamang-tama. Pag presidente na, palitan naman. Kasi kung 4 years, parang alanganin Oo nga. Oo. Tama. Di ba? Good point. Oo. Well, anyway, I'm sure yung ating guest ngayong araw na ito ay may masasabi rin tungkol dun sa aspeto ng nung eleksyon, no? And of course, to join us here at the studio, ang chairperson ng Board of Directors at WebPro Incorporated, an independent consultant on gender, human rights, and development issues at the United Nations. At siya ay galing sa University of the Philippines, no? Siya ay walang iba kundi si Miss Aida Santos Maranan. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Magandang araw din po. Yes. And of course, I understand this organization you belong to is an NGO. Opo. Okay. So ano pong kinalaman ninyo dito sa eleksyon? Okay. 1989 pa kami at isa kami sa pinakaunang women's group na initayo after martial law. So, dahil sa ganun, lahat pinakailangan namin, including elections, no? Kung maalala ninyo, meron tayong attempt at women's political party. Yung Kaiba Ka, na mayapang Maita Gomez ay kasama sa nag-establish nito. Kailan po yan? Aba, mga 1980s ito? Maaga pa, oo. So, marami na actually ang kababaihan. At kami bilang isang women's group, syempre nakilahok din dyan. At kami, dahil na-institute na ngayon yung party list, no? So kami din, hindi kami tumatakbo kasi hindi naman kami pang eleksyon, kumbaga. Pero kami sumusuporta ng mga party list groups, pinag-aaralan namin ang mga tumatakbo. I remember nung tumakbo si Miss Nikki Cosseteng years ago, of course. Yes. Sinuportahan namin siya. Tapos dahil na sa isang network ako na talaga noon lalo active, nagmo-monitor kami may ginagawa kaming monitoring system, lalo na sa kababaihang nasa posisyon, representative man siya o kongresista, at meron kaming tinatawag na tally sheet. Tally sheet? Oo, parang nire-rate namin sila. So, matagal na yun. Ewan ko kung ginagawa pa ngayon. Pagka Pero, parang binabantayan nyo sila. yes, parang, kumbaga, watch list, ano? Tama. Tapos, check namin, bawa, magaling ka ba sa ganitong issue? O hindi. Tapos, may ranking kami. And I remember, years, si Nikki nga, si Miss Nikki Cosseteng, na
friend, hindi lang naman sa bilang politiko. Na-rate namin ng konti, may problema doon sa isang arena. Okay. Medyo nagdamdam siya at nagtawag siya ng breakfast meeting at humingi siya ng parang explanation bakit sa tingin ng mga kababaihan or women's groups parang bumaba. So, in-explain namin at nagkaayos naman. So, ganun ang mga paglahok, hindi lang ng WedPro, kundi na maraming women's groups. Matanong ko lang, no, Ms. Maranan, sa tingin niyo ba napakalaking impluwensya ng women's sector sa ganitong electoral process? Oo at hindi. Oo kasi in fact mula nung tayo nagkaroon ng right to vote, yung the suffragist movement, pinakamarami ang kababaihang tumutulong sa eleksyon. Hanggang ngayon naman At saka yung mga volunteer. By the mere fact na ang base ng ating mga tumutulong, mga electoral watchdog, etc., ay mga teachers. At hindi pa rin naman nagbabago na ang teachers ang pinakamarami in terms of population. Second, tingin ko, kahit na ganoon, at pinakamarami doon rin bumoboto, itong latest up to 2010-2011 data, may nakalimutan ko ngayon, pinakamarami din ang babae pa ng bumoboto. Ganun ba? Mas consistent. Outnumbered ang mga lalaki. Pero ito yung walang women's vote, interestingly. Kasi hindi bumoboto ang kababaihang Pilipina bilang babae. Masipag lang sila bumoto siguro. Masipag, precise. Palagi sila nandun sa presinto pag Exactly. araw ng botohan, no? Oo nga. At saka nandun naman sila nagbabantay, so might as well boboto. Oo. So very interesting yung kasaysayan ng paglahok natin sa eleksyon generally, and of course yung mas arena ko, yung kababaihan paglahok sa eleksyon. Miss Maranan, sa tagal nyo na nagbo-monitor sa politika natin, anong tingin nyo, bakit napakahalaga ang eleksyon natin sa ating bansa? Well, ito yung general perception. Hindi ito necessary to talk about my personal observation. One, sa kalagayan ng bansa natin, at palagay ko, mga manonood natin kayo, alam nyo na marami tayong issue, no? Of course. Corruption, alam na natin yan. Ito, lumalabas na yung cheating, kaya ang laki-laki ng issue ngayon ng anong sistema gagamitin sa pagbilang ng balota, no? Kasi meron din ako mga network na tinitingnan ko lang, binabasa ko anong mga issue na nagfo-forebode ng mga possible problems. Okay. So, ang nakikita ko bakit mahalaga ang eleksyon, unang-una, naniniwala kasi, hindi lang naman ang Pilipino generally, but globally, maraming bansa ang naniniwala na ito ay institusyon ng demokrasya. Na for us na para maging demokratiko, kailangan mayroon kang abilidad para pumili ka ng opisyalismo. Kaya ano man yan, Tama. mula sa presidente hanggang doon sa barangay, konsehal. Pangalawa, tingin ko, naniniwala pa rin ang karamihan sa atin na ang pagpapalit ng mga politiko or ating representante kinatawan magpapabuti ng ating kalagayan bilang bansa. So, again, democracy at work. Pumili ka. Of course. This is a free society. Pumili ka kung anong gusto mo, sino. And pangatlo, tingin ko kaya naniniwala pa rin, at least karamihan, kasi naniniwala tayo na through election, maari merong malalaki o kung di man malalaki, maliit na pagbabago. Because at the end of the day, ang ordinaryong tao gusto niya ng pagbabago. Ako, kaya kung lalahok man ako sa eleksyon, tingin ko masinop na pag-iisip. Kaya lang, ang tanong ko rin, masinop ba ang pag-iisip natin pagka yung nandun na tayo at nandun ang balota? Talaga bang iniisip natin, si ganito rather than, at ano ang basihan? So, may halaga ang eleksyon, pero tingin ko yung the way it's practice, yung paano siya isinasa praktika, hindi lang ng botante, nung mga mismong tumatakbo. Pero ang unang hakbang, kailangan yung mga tao nagpa-participate sa elections. Tingin ko. Hindi lang sa pagboto, pati sa papunta pa lang sa eleksyon, sa pag-participate ng mga rallies, ng mga seminars, hindi po ba? Opo. At tingin ko yung electoral education,
Yung halimbawa, hindi ka lang boboto kay Juan de la Cruz Exactly. or Juana de la Cruz. Oo. Sino itong binoboto ko? Ano ba plataforma niya? At yung mahalaga na maaari siguro, ewan ko, may plataforma ba talagang magkakaiba, distinct? Yon. Ang ating mga Isa pa yun political eh. parties. Oo. Yun yung, Kung may programa siya, kung naiboto man siya doon. Tama? parang yung nangyari sa election ng US, di ba? Napakalinaw kasi, kung sinundan niya yung, I'm sure sinusundan natin, yung Barack Obama versus, Of course. sino nga ba to? Mitt Romney? Yeah, Romney. Napakalinaw ng pagkakaiba ng plataforma, no? Dito kasi parang, sa akin tingin, medyo malabo-labo yun. Oo, in what sense do you think malabo siya? Okay, una, malinaw kasi ang conservative, yung parties, at saka yung the Republican, I mean, Yes. and yung kay Barack Obama, ano mga ba? Democrat. Democrat. Dito kasi, nag-iiba-iba ang mga, I'll talk about that siguro mamaya-maya. Right, of course. I would want to know more about what Ms. Maranan has to say about that, no? Pero kailangan nating mag-break, no? So, magbabalik po ang paghahanda para sa Hatod ng Bayan. COMELEC was created by a 1940 amendment to the 1935 Constitution. Its powers were expanded by the 1973 and 1987 Constitutions, but judicial and quasi-judicial powers. Tayo sa paghahanda para sa Hatod ng Bayan at kasama ko pa rin ang partner kong si Alex Colet at si Ms. Aida Santos Maranan. Okay, so kanina pinag-uusapan natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng plataforma sa pagtatakbo, no? And of course, inihambing nyo to dun sa nangyayari sa Amerika. Yes, can you elaborate? Yun lang, very briefly sa Amerika. Hindi mo bumoboto doon, no? Pero kitang-kita, wina-watch ko yan, pinapanood ko yan. Hindi lang, ako, I'm sure lahat tayo. Bakit? Unang-una, malakas ang relasyon natin with the United States. Of course. Superpower, kung ano ang kilos doon. Sumusunod lang tayo. At saka parang modelo sila eh. Oo, Modelo tsaka may natin sila. reverberation, di ba? Kung anong nangyari, bumaba ang kanilang ekonomiya, di ba? Takot na takot ako. So, it is in that context na wina-watch ko yan. Okay, sa ating kasi, una, doon sa Amerika, according sa mga friends ng mga nando doon na, malinaw pag Republican ka. Pagka Democrat ka, Maliwanag. Maliwanag. Kaya makita mo yung mga Pilipino doon, gano'n, sila Republican, naaway din sila doon. Dito kasi sa atin, every election, una, hindi, naglilipatan ng partido. Alliances, oo. Yeah. Oo. Diba, kaya na-create yung imagery ng pag ikaw ay politikong pag ganon, Balimbing, oo. Kumbaga, hindi sa prinsipyo ang pagsasama ng mga political party, yung ba ibig sabihin? Opo. Tingin ko, wag naman pero siguro tingnan lang natin sino ang nasa liberal ngayon. Sino ang nasa una na dating liberal o nasyonalista, etc., etc. Sino ang independent na hindi dati independent, no? So, yon. At dahil ganon, siyempre, lumalabusaw yung plataforma. So, halimbawa, pag tinignan mo, lahat sila magpapagaan ng kalagayan na mahihirap. Pero, exactly ano ang gagawin na reforma? Papaano gagawin? Hindi malinaw sa electoral voters. Yun nga, Pinky, may diferensya ba ang plataforma halimbawa ng liberal at nasyonalista? At saka parang parang ang nangyayari kasi parang motherhood statements. Yes. Nothing concrete. Oo. Alimbawa, meron lang yung sa household ko, yung mga kasama ko sa bahay na, fortunately, interesado din sa election. Pag nakikita, I will not name the name, pero pag nakikita nila na yung isang patalastas na libreng gamot, ospital, tapos meron silang mga na libreng hospitalization. Alam mo ang sagot ng ordinaryong tao? Maniwala ako diyan, sinabi na lahat ng politiko yan. And I'm quoting him directly. Sinabi na yan, bakit? Tingnan mo pag nagkasakit ka, no? So you can hear it from yung ordinaryong tao, or tingin ko ordinaryo siya. Parang skeptical na sila. Parang hindi sila naniniwala. Oo. Meron sana akong gustong tanungin sa inyo na alam ko, gusto rin malaman ng mga manonood natin. Kasi napansin namin na ang
maraming binoboto sa senador o anumang posisyon dyan. Sa Kongreso. Sa Kongreso Oo. na dahil sila'y celebrity o artista, hindi man masyado pinapansin kung anong plataforma nila. Oo, kaya kung anong track record nila. Tama. Oo. Ano bang sa tingin nyo dyan sa bagay na yan? May ano ba ang tawag dun sa Tagalog, yung irony, kasi pagka kinakausap ko kasi yung women's NGO, may community kami, maorganisado kaming youth and women. Pag tinatanong ko sila, nagchichika lang, kumbaga, boboto ba nyo yung si artista ganun, tapos tatawa sila, parang, ano ba alam nun? Pero somewhere along the way, Okay. maboboto. Hindi ko alam kung I think, mayroong, in psychology kasi tingin ko yung, they think na pag ikaw ay magaling sa television, umarte, translatable into politics. Meron ako tingin na may wish fulfillment atang ang ordinaryong tao. Kasi alam naman nila, halimbawa, nung si Pacquiao tumakbo, hindi naman sa pinipiko, pero remember ko, una may resistance talagang ordinaryong tao. Ba naman yan? Boxing ka na lang, di ba? Pero na-elect, di ba? Uy, magaling naman pala, lalo na nagka-TV show siya, di ba? Tingin ko yun. Pangalawa, Kumbaga sinasabi niyo yung role nila na ta-transfer at ang tingin nila, yung ganun sila kahusay, kagaling. Parang naiisip ko dyan, hero worship. Ayun yun siguro. Yun. Yan. Maganda siguro yung term na yun. So, Miss Maranan, hindi pwede tumakbo mga kontrabida. Ay, interestingly, tingnan nga yun, mayroon ba talagang kontrabida sa movie world? Yung talagang kontrabida, Max Alvarado of Hand, Mananalo kaya yun? Tingin ko hindi. Hindi, kasi yun nga yun ang nagiging epekto ng exposure through the media. Okay. Kasi parang ang tendency is for people to put that role, di ba, into, reality. Parang siya, nagiging personal politics ba yan? I tingin ko, Personalidad hindi issue o prinsipyo o plataforma Opo, naniniwala po ako doon at nag-agree ako sa inyo. Pangalawa, kung nabasa niyo o nanonood din ako itong mga talk show about sabi nila, ang media, yung exposure sa TV, ilang porsyento daw yan sa factor for winnability. Isang binasa ako at nanood ako. So, kung ikaw ay artista, ay ikaw ay na-expose na ng napakatagal, kahit na siguro likely na ayaw ko, pero dahil nga siguro nasa consciousness mo na siya every Yung name recall. Ayan, Name recall. Parang brand name recall. recall. Kumbaga, Brand pagdating recall. nyo sa botohan, anong pangalan to? Kilala ko to Parang susulat di mo ba na lang. artista. Pangalawa, use of popular media. Again, I think it was another station that they interviewed. Alam niyo yung mga marketing ng mga politiko. So they interviewed key people from advertising agencies. So I watched that in another icon. Ang sabi nila, at saka isa pang gumagawa ng mga video, ang pinakamalalaki daw na tema na binabayaran sila. Ibig sabihin, malaki ang kita din, Gangnam. So, marami daw sa mga... Gangnam? Marami daw na nagpagawa ng video ng Gangnam mga music. politika at sasayaw sila, in fact. Yung ginagamit, yung kantang yon. At linagyan ng bagong Lyrics. lyrics. Oh my Ay, goodness. Lyrics. Yung mismong Gangnam, pero may problema sila kasi they were talking about copyright laws, etc. Pero nung tinanong yung isang video maker na hinahire nitong mga politiko, sabi nga niya, kami nga medyo kami naalangan kasi sabi namin, wag naman hong Gangnam. Oo. At mayroon daw sasayaw, pinakita nila ilang rough footage, rough cut ng So, put this together, yan yung, so media plays a key role. Malaki. Siguro kasi yun ang nag-a-appeal dun sa mga karamihan na botante natin. Kasi yun ang popular Oo. At saka may tinatawag na status conferral function ng mass media. Yung Okay. kunyari sasabihin sa inyo ng kaibigan nyo, bumili ka ng ganito o iboto mo si ganito, ganyan-ganyan. Siyempre mas maniniwala ka sa isang celebrity, 'di ba, na endorser kaysa dun sa kapwa mo na ordinaryong tao, 'di ba? Kasi nga para sa doon pumapasok yung hero worship kumbaga yung the fact na 'di ba parang ang bango-bango ng pangalan niya sa society and of course parang credit
Because media has built him or her up to be that. So in that way, person. parang yamado ang mga celebrity. Oo. Tingin ko meron. Siguro ito yung gender perspective dito, if I may. Yung pananaw namin mga kababaihan na organized. Unang-una, again, hindi ako magme-mention name, pero mahuhulaan agad. Nakita na namin to way back nung yung mga single na senador or representante, bachelors in short, would choose girlfriends very timely between yung electoral process. Okay. So, I will not name names. So, natutuwa uli kami na nakita na namin uli yan. Kailangan ba maganda yon? Oo, mukha ko lang Magandang maganda. tanong yan. Kasi, At sexy. At sexy. Alam mo bakit? Yun ang pangkampanya mo eh. Balikan natin ang kasaysayan. Lahat, again, without naming names. At recent, itong pinaka-recent na bachelor daw na isang kakandidato. Palagay ko, kilala ko kung sino yun. So, Ayun. pinag-uusapan namin yan sa loob ng mga women's caucuses namin na Itong year na to, tatakbo. parang tatakbo yata. Tama ba? Tatakbo siya. May girlfriend na siya, out na silang mag-girlfriend sila, mag-boyfriend sila. So, I had to say this because I think napaka-importante nun kung manggagaling sa perspektiba ng mga women's groups or NGO like me or me, myself as a feminist. Na tingin ko, kaya hindi nagkakaroon din ng women's vote. Kasi Okay. tingin ko, halimbawa yon, kung ako mafe-feel ko, sa electoral na lang, kung akong tatakbong, halimbawa ako yung lalaki, mafe-feel ko talaga na, okay, maganda itong girlfriend ko. Ano mo, at nakita naman natin yan, kumakaway-kaway, di ba? Nagtitilian ang mga tao. Makita ng artista nila. Pangalawa, tingin ko may issue talaga dito ng, how would I put it, gender inequality or mahirap mag-term, pero kung ako kasi, isipin ko, ako ba gini-girlfriend nito dahil malapit, masyado ang timing Tama. It's too obvious na parang, iniisip ko, kasi tingin ko tatakbo. Yun. So, yan mga Parang predictable na. Yes. Pero kung totoo naman na girlfriend niya yon, wala namang problema. Wala naman. Hindi ko naman sinasabi huwag ka mag-girlfriend Hindi yung ng artista. pagkatapos ng election, split na sila. Diba? Well, kasi may history din ng ganon in the past. Na nung just before the election, parang chami-chami. Tapos maririnig mo as the elections coming on or natapos, naghiwalay na sila. I am not saying na bawal yon or what. Pero kami sa women's groups, may pagtingin kami na kaya hindi tayo umunlad-unlad bilang bansa. Kasi ang mga kababaihan din natin, whether voter or girlfriend or whatever, kailangan may sariling pag-iisip. Tama. Dapat discerning din sila no? Oo. At hindi sila nagpapa-impluwensya. Tama. Yun. So mamaya, pagpatuloy natin ang ating usapan, sa pagbabalik po natin, tingnan natin ang profile ng Filipino electorate at kung kailan nagsimula na magkaroon ng tinig ang kababaihan sa pagpili ng mga pinunong bayan. Dito pa rin yan sa paghahanda para sa hatol ng bayan. The posts for elections in the autonomous region in Muslim Mindanao are as follows: 1 regional governor, 1 vice governor, 24 regional assembly members. Sa kabila ng pagkakatatag ng Malayang Republika ng Pilipinas noong 1898, hindi naging kasali ang kababaihan sa pagboto para sa 1899 Malolos Convention. Nagsimula ang paglaban ng mga babae para sa kanilang karapatang humalal at mahalal 1905. Gayunman, nabigo sila sa kauna-unahang election law na pinairal ng kolonyal na pamahalaan ng Estados Unidos noong 1907. Doon, tanging mga lalaki na may edad 23 pataas ang maaaring bumoto. Ang mga babae daw ay karugtong lamang ng pagkatao ng kanilang mga ama at asawa. Isa si Pura Villanueva Calao sa masigasig na namuno sa paglaban para makamit ng kababaihan ang karapatang bumoto. At bagamat pinagkait pa rin ng 1935 Constitution, ang karapatang ito, nagbigay naman ito ng probisyon na kung may 300,000 babae ang lalahok sa isang plebisito pabor sa paggawad ng karapatang bumoto,
igagawad ito ng batas. Noong Abril 30, 1937, araw ng plebisito, mahigit 400,000 babae ang bumoto para makamit ang kanilang karapatan. Magmula noon, aktibo ng babae hindi lamang sa pagpili ng mga pinuno, kundi sa paggiit na maging ang mga babae ay maaring mamuno. Noong 1941, inihalal si Elisa Ochoa ng Agusan sa Kongreso. Si Jeronima Pecson ng Pangasinan naman ang naging kauna-unahang babaeng senador noong 1947. Nagbabalik po ang paghahanda para sa hatol ng bayan. Gaya rin sa ibang bansa, hindi kaagad naging kasali sa pagpili ng mga pinunong bayan ang kababaihan. And yan ang isang pinagtatakhan ko talaga, Alex, Miss Maranan. Yung nabanggit nyo kanina, yung absence of women's votes. Bakit sa tingin nyo ganito? Kasi, una, definition, no? Ang women's vote kasi, sa tingin ko, ang aming pagkakaalam sa aming mga women's groups, yung isa kayong bloke, na pag sinabi nyo, ang boboto natin si XYZ, ito ang criteria natin, na every, organized group will vote for. It has not happened. However, hindi ibig sabihin na wala kaming impluensya. May impluensya pa rin kami dahil nga mayroon kaming mga estratehiya at mekanismo noon na nagre-rating kami. Pero you're not a black voter. Hindi kami black voter kasi unang-una, ang ating mga kababaihan di naman tumatakbo. Marami sa kanila wala namang malinaw na plataforma para sa kababaihan. Okay. So, for example, mayroon ko sa ehemplo, mayroon kaming malaking project sa Angeles City na mayroon din kaming opisina doon. Dahil malapit na ang eleksyon noon at in the process of implementation, naisip ng Red Pro, ay gawin natin na mayroon naman tayong konting pondo. So, gumawa kami ng leaflets, mga polyeto, na kung ikaw'y boboto, pinamudbun namin, kung ikaw iboboto, ito ang mga iyong dapat tingnan. Parang, ang iyong bang iboboto ay may paggalang sa kababaihan, check. Yung gano'n. Kasi ang aming tema, yung karahasan laban sa kababaihan. Violence against women. At dinugtong namin sa eleksyon, precisely. Okay. So yan, tingin ko yan. Pangalawa, hindi pa rin talaga naaalis, bagaman tayo ay mula 1937, hindi pa rin naman talaga naaalis na yung mga babae mag-uusap ng, sino ba iboboto mo? Honey, di ba? Sabi, hindi, si ganito, magkaiba. Hindi, si ganito lang iboto mo. Alam mo, kumpare yan ang kumpare ko. Alam mo, lalakas tayo dyan, negosyo natin. Kung ikaw may kaya, kung ikaw na may mahirap, depende yan, kung magkano ba inabot. Di ba may kasabihan ngayon na walang masama sa mga pobre? Yung taga mahihirap, lalo na sa mga lugar na nagigipit sila, hinaharas. Tanggapin mo yung 50. Misa nga, 50 daw, maliit na lang ngayon eh. Ang kalakaran daw ngayon, 200 to 500. At hindi mo naman kalaiboto eh. In other words, tinignan na rin namin yan bilang NGO na hindi namin naakasuhan ng walang iya, whatever. Yung mga pobre talaga na tumatanggap o kaya ginigipit. Ang kailangan lang, tanggapin, pero hindi kailangan yun iboto mo. Miss Marana, nang gusto kong tanungin yung tungkol sa women's vote, no? Kagaya ng sinabi nyo kanina, yung tatakbo na ba yan, magalang sa kababaihan. Ano pa bang mga tinatanong nyo sa mga botante natin, mga kababaihan, na para sa kababaihan yung pagboto nila? Ito, tingin ko dapat itanong ngayon kasi very recent. Nung tinanong namin yung may paggalang, hindi nang bubugbog ng babae, walang, criminal background. Ito kasi pinaka-relevant ito. Sa bagong batas na pinasa noong 2009, na ngayon ay aming pinapalaganap sa mga LGUs, ang Magna Carta of Women, which is kumbaga, the Statute of Liberty ng kababaihan. 209 yan. Nakalagay doon sa provision, hindi ko maalala ang seksyon. Pero alam ba natin na may batas na tayo nagsisabi na by 2015, kailangan 40% ng liderato mula sa Senado hanggang sa Peknababa ay kababaihan. Nasa batas yan. 40%? Yes. In other words, nagkaroon na ng quota system. Question. Kahit may... Yun, nasusundan ba? Yun ang magandang tanong.
Ms. Marana, 4 out of 10 of all elected officials By 2015. should be women? Yeah. Yun nga ang ano doon eh. Ito ay noong pinapasa yung batas, nag-advocacy kami dyan, marami kami dyan. Pero ang tanong, tingin ko yung gender issue dyan, ganito. Kung ako ay si Maria, na ako ay gustong tumakbong barangay captain, doon na muna sa level na yun, hindi naman kailangan ikaw ay multimilyonaryo. Paano ako tatakbo kung asawa ko, one, siloso? Sabi, ano ka ba, mauna ka pa bla? 10 ang anak ko. Okay. Totoo. Wala akong pera, wala akong katulong, binubugbog ako. In other words, the support system. Right. So tatakbo ako, at nakita ko yan may party list kami na sinuportahan noon, na ako ay nakuha nilang para mag-interview ng mga tatakbo sa barangay level ng mga babae. Yun ang sinabi sa akin. Of course, in confidence, ma'am, alam nyo, ako'y binububog ng asawa ko. Kung ako'y lalabas yan, ako'y sabihin kong hatakbo, tatawanan ho ako ng mga kapitbahay ko. Kasi parang hindi siya credible. Correct. Oo. Pangalawa, yung isa naman, ma'am, 10 ang anak ko. Sino ba pag-iiwanan ko kung tataw? At pag man-elect ako, okay, nag-iiba yan ayon sa uri. Ibig sabihin class, no? Kung ikaw naman ay katulad ng mga you cannot run for Senate or the House kung hindi milyones ang iyong pera. Alam naman natin na yan, Merong ang tinitingnan. Magkano ngayon ang going rate ata? Kailangan may 250 million ka. At least, no? Wala naman yan ang kababaihan na 250 million. Unless you are an independent woman. In other words, hindi yan minana lang. Oo. Sarili mong pera, takbo ka. Oo. Financially independent. Ayun, that's the word. So, marami tayong problema. Pinky, parang dun sa mga sinabi ni Ms. Marana ng mga dahilan, parang sa lokal na pamahalaan, sa local politics, parang sa tingin ko lang na malaking dahilan dyan kaya mas konting babaeng tumatakbo. Hindi kaya dahil sila yung nag-aaruga ng pamilya. Well, yun na yun. Yun na yun. Mas yung babae ang nasa bahay, ang nag-aaruga, kaysa yung lalaki. Ayun na yung gender relations nga. Hindi ba yan parang isang malaking balakid? Oo. Malaking balakid dyan. Pero, Kasi surprise... mapapabayaan nila yung pamilya nila kung kakampanya sila araw-araw. Oo nga. Surprisingly, now that you mention it, bagaman ganun yung nasabi ko, pinakamarami din tayong babae sa barangay. Kasi mas madali. In other words, elected You mean officials- barangay captain? Level, hindi captain necessarily. Okay. Marami, Kagawan. Mas maraming tumatakbo babae. at nananalo. Correct. Okay. Compare with yung city level. Mga mayor, City government, mga- mga ganyan. okay. Oo. So, yun pa rin. Okay, so karamihan sa kanila concentrated dun sa yung pinaka hindi ko naman sa for lack of a better term, no, yung mababang level ng liderato. Parang the lowest level of local governance. Right, kumbaga. right. Oo, kasi bakit din? Ito na naman. Tama yung sinabi ni Sir Alex eh. Okay, nandiyan na yung issue ng ako nag-aalaga. Okay. Pero kahit pa paano sa kapitbahay lang ako mangungumpanya. Correct? So, hindi naman ako kailangang, pumunta sa iba't ibang lugar. Kung kahit pa paano, kung talaga ako may will, talagang ambisyon ko. Kahit pa paano, doon lang ako sa barangay X. Kasi barangay lang naman ang tinatakbuhan ko. So, mayroong ganong mga complexity of issues na hindi talaga black and white necessarily, Yes, mahirap tumakbo kasi yung nag-alagang bata, ikaw na saan, siloso asawa, all the patriarchal issues, yung dominanteng laki. And no, kasi, hindi talagang tumakbo kasi yung kapitbahay mo lang naman yan eh. Pero yung habang tumataas daw, ayon sa mga pag-aaral, habang tumataas ang posisyon, naglelesen ng babae. Na hindi kakaiba kasi, again, in education, itong fact ito, pinakamaraming teachers babae. Pero tingnan nyo ang national statistics natin, when it becomes yung pataas na, principal, superintendent, konti na ang babae. As a matter of fact, in the Department of Education, ilan lang naging babae. Supposedly, female dominate. Maraming babae dyan, di ba? So, maraming paralelismo itong discussion natin sa eleksyon sa ibang sektor ng ating lipunan. Pero, I would like to believe, Ms. Marana, na the Filipinas have come a long way in the sense na, ngayon, there is such a thing as women empowerment dito sa ating society. Sa tingin niyo po ba, pwede pang mabago yon yung patriarchal society natin? Pwede pa bang may pagbabago bang pwedeng maganap doon? Ako, may kasabihan kasi ako yung hope springs eternal, habang buhay, may pag-asa. Una-una gusto kong isabihin, 1935, tayo lumaban. We started the fight for yung boto, 1902.
We won by 1935. Doon tayo nagkaroon ng boses. Correct. Tapos 37 at plebiscite. Tingnan mo ang history, very, very quickly. Ang tindi ng pasensya ng ating mga foremothers, 1900s to Pangalawang fact, again, nakalimutan ko. Alam niyo ba, mas maaga pa tayong bumoto kaysa mga mauunlad na bansa tulad ng, kung nagkakamali, New Zealand, Australia, and other Nordic countries. Ibig sabihin, sila kasi 1940s Ibig sabihin, matindi talaga rin yung kasaysayan ng pakikilaban ng kababaihan, pero hindi naman tayo mananalo nang walang kalalakihan Kailangan may suporta. naman. In fact, may Siyempre. support yun ng mga kalalakihan noong una tayo nanalo para bumoto. So, kung ganoon, tingin ko, as I say, habang buhay may pag-asa. At, tama ka, Miss Pinky, malaki naman ang pinagbago na. Hindi ko naman sinasabi na, ako lang, ina-articulate ko yung mga problematic areas, yung mga dapat pang susugan. Oo, Pero definitely, nagbago na Nagbago ng malaki. na. The fact na we had Cory Aquino as president That's and right. Gloria Macapagal Arroyo. That's right, of course. Diba? Oo. Ang isa lang, I'm proud that in fact, ninonote tayo lagi globally, Tayo daw, Pilipinas, pero tingnan niyo, at hindi ito siguro kailan pag-usapan ngayon, pero lagi ko iniisip si Cory, na punta siya sa presidential, sa position na yon kasi pinatay si Aquino, na sininoy naman talaga. Parang she was si trusted. GMA napunta again, Pilipina, at we're proud na may Pilipina tayo. Pero kasi nagkaroon ng crisis sa presidential position. So gusto ko talaga makita na sana inelect natin kababaihan Yun nga, at kalalakihan. tungkol dyan sa pag-e-elect ng babae sa pwesto, marami mang tumatakbong mga babae na hindi naman naboboto at ang pinipili nila lalaki. Marami po. Hindi Marami. necessarily sa presidential. Oo, sa local. Pero marami po sa pag-aaral namin, marami nag-a-attempt, pero yung, halimbawa, sabihin ko siguro bilang kwento, noong na-institute ang party list, isa kami, ako at ilan sa amin na taga-UP din karamihan at lumalahok talaga, halimbawa, si Ana Maria Nemenzo, na kilala sa Freedom. Talaga noon, nung nagsisimula pa lang, sabi niya, ayan, magpa-party list na, yung COMELEC ka-approve. Put up naman tayo together ng party list. Ang masakit doon sa tanong mo na marami bang babaeng gustong tumakbo? Tumatakbo pero hindi naman hindi naiboboto. Ayun nga, sabi ko, masakit doon, marami. Kung sa marami. Halimbawa, ako nga, nung kami nga, example, hinalapitan kami nung magpa-party list na unang-una. Siyempre, nung sinabi ang mga kondisyones. So, halimbawa, kailangan mag-aral kayo ng certain imaging. Right. Oo, kailangan malinis ang inyong mga background. Wala kayong mga kontrobersiya sa personal life. Kailangan ganito, ganyan. Kailangan ganon. Siyempre, umayo kami. Kami inufera na mag-party list unang-una as women's group. Okay. Kasi parang ako, unang-una, hindi ko naman talaga pangarap na maging gano'n, Kasi, pero pangalawa, kahit gusto mong magtumulong sa tao, mayroong mga gagawin kang sakripisyo. At pangatlo, kasi ibig sabihin, give up mo yung dati mong mga gawain, advocacy mo, mag-i-imaging ka, parang TV nga, kailangan may kapang ka, kumbaga. At panghuli siguro yung pera. Kasi ang tanong namin, sino naman popondo sa atin kung tayo tatakbo? So sabi nila, sige mag-fundraising tayo. Sabi ko, naku naman. So umayaw kami. In short, what I'm saying is that maraming gustong babae na talagang sa puso yung maglingkod. Noble yung intentions nila to Pero serve. daunting, nakakatakot. Pangalawa, tingin ko, may reluctance. Yun nga. Alibaw, balikan mo yung karanasan namin, kaya minsan pag nagbibiroan kami, kasi hindi ka tumanokbo, tingnan mo naman. In other words, kasalanan din namin siguro. Pero on the one hand, pag ang environment, ang lipunan, ay hindi supportive, hindi suportado ang mga ganyang inisyatiba ng kababaihan, saan kami huhugot ng inspirasyon? Tama. At yun naman yung mga babaeng tumatakbo na nanalo, anak ni kongresista o ni presidente, di ba? The political dynasty issue, buhay. Miss Maranan, ang isa ko pang tanong marami po bang mga babaeng tumatakbo o tumakbo na hindi binoto? Opo, tingin. Pero bago yan, huwag kayong bibitiw sa ating napaka-interesting na talakayan dito sa ating paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Magbabalik po kami.
April 30 is declared as Women Suffrage Day, based on Proclamation 2346. In 1946, Jeronima T. Pecson was elected the first woman senator. Nagpapatuloy po ang paghanda para sa Hatol ng Bayan. Alex, meron kang tanong kanina kay Miss Maranan. Miss Maranan, marami pong mga kababaihan na tumatakbo para sa pwesto. Pero marami sa kanila hindi naman binoboto at binoboto yung kandidatong lalaki. Bakit po kaya ganun? Well, una, it's still a male world. Lalaki pa rin naman politika, lalo ng politika. Tingin ko yan yung isang numero uno. Pangalawa, tulad ng nating pag-usapan na earlier, napakaraming kadahilanan kung bakit ayaw o reluctant ang mga babae na kahit na, let's say, tatakbo na ako, tapos midway parang, ay, ayaw ko na. Naparaming factors na. Pangatlo, tingin ko, yung issue ng women's vote na diskusyon natin, ako nga, halimbawa, ba't naman ako tatakbo kung alam ko matatalo ako? Oo nga, good point. In other words, and plus, of course, the fact is, pera ang pinag-uusapan dito eh. Pero Miss Maranan, yung sinasabi nyo kanina na man's world ang politika, ang ibig nyo bang sabihin, ang mga botante hindi masyado tumitiwala sa pagdesisyon ng kababaihan? At ang lalaki ay mas mahusay magdesisyon? Parang kulang ang confidence nila sa babae. Yung kumpiyansa nila. Siyempre, magdi-disagree ako dyan. Pero tingnan mo, nung si Cory di ba siya ay nagkaku? Di ba, nung ordinaryong tao, taxi driver, ay kasi babae, alam mo kung lalaki yan, di yan ikuko, hina talaga. Okay, one. Stereotyping yun. Stereotyping. Second, nung si GMA naman nagkakaroon, nagpo-fault na sa kanyang babaeng tao, tingnan mo, diba? Tingnan mo, kababae, nag-corrupt din pala. In other words, yung tulad na sinasabi ni Ma'am Pimpinky, the stereotypes are there. So ngayon, ako nga, halimbawa, mapera ako, talagang may noble intention. Pero matino naman ako sa utak ko at matalino. Mag-iisip talaga ako, baka naman maliitin ako, Kaya tingin ko, the fact is, unfortunately, ang malakas ng loob na tumakbo, yung mga anak, asawa, pinsang buo. And then there is the practice, the tradition of tinatawag na bench warmers. Pagtapos ng termino mo, 3 years ka na. Keep the seat warm. Asawa. Pag di na pwede sa asawa, si anak, si ano. And I think the issue, that's why the issue of political dynasty is being discussed. Gusto ko lang mabalik dun sa, hindi kaya yung mga botante, kaya parang wala silang kumpiyansa sa kababaihan, baka masyado silang emosyonal magdesisyon. Ano sa tingin nyo? Ang babae. Sa tingin nyo ba? Totoo yan? Well, hindi ba? Kasi ang lalaki, parang logical. Parang logical sila mag-isip. Ang babae, puso ang pinaiiral. Anong tingin nyo po doon? Ako nag-disagree. Bagaman totoo na emosyonal kami. Bakit? Kasi wala kami masyadong hindrances na, naiiyak kami, nalulungkot kami. Ipakita, ang lalaki, ang daming defenses And sa loob ng mga personal na relasyon. Kaya nga, di ba, maraming lalaki, ang #1 killer sa Pilipinas, heart attack, type A na mga lalaki, sabi ng Philippine Heart Center. Dahil daw hindi emotional. Pero ang ibig po sabihin nun, parang hindi siya makakadesisyon ng tama kasi mag-iiral yung emosyon, himbis na yung tamang desisyon. Anong tingin niyo ron? Ako hindi naniniwala kasi between me and, let's say, the rest of my male households, ako ang decisive. And I'm sure hindi ako special. I'm sure si Ma'am Pinky, hindi ganon. Gusto kong mag-react dyan, Alex. Sige. Hindi kasi ako, in fairness, this is my take. In fairness naman, sa mga kababaihan, marami naman talagang babae, who are also headstrong. Yung marunong din silang maging analytical, hindi nila pinaiiral basta-basta ang kanilang emosyon. Kumbaga, they've come on their own, di ba? Yung parang kaya nga ngayon, I would like to believe na mas na-empower ang kababaihan ngayon kasi dumadami na rin yung katulad nila. Yung gano'n. Kumbaga parang through time, di ba? Sila, tumitibay ang loob nila. Alam mo, mayroong isang maganda, kasi gusto ko lang sagutin in a positive way. There is a new term and a new concept called the new masculinity. Of course, nagsimula yan. Ano ang new masculinity according to the literature on gender relations?
Ang new masculinity daw, yung mga lalaking kaya magsabi na, alam mo, hindi ko talaga kaya maghanap buhay, pasensya na hangin. O yung kayang umiyak dahil frustrated siya. O yung mga lalaki na hindi na kinahihiya, yung ginagawa yung pambabaeng gawain. Kumbaga, pwede nilang mailabas yung feminine side Feminine nila. side, there you go. Oh. At tingin ko, yun yung mas healthy. Kung naniniwala ka sa maraming filosofiya, yun na niya. And they say, in fact, kaya nga daw, ito rin nakakatawa, para lang medyo mapunta. Ang number 1 killer naman sa mga babae pala ngayon, alam mo, all forms of cancers. And cancer, they believe now, more and more journal, literature, whatever say na, hindi lang ito genetic ha, yung the stress that women acquired do. na siya, acquired na. So, ako naniniwala na lahat tayo, babae o lalaki, capable of being emotional and capable of being logical. Siguro, balance lang siguro. Tingin ko. Tama. Oo, tama. Kasi yun ang parang nakikita kong isang inaalala siguro ng mga botante na baka hindi naman tayo hindi mahusay na pinuno to kasi baka Babae. emosyonal o hindi makadesisyon ng tama, lalo na sa mga may hirap na desisyon. Totoo yun. Tingin ko perception yan. Alam mo, napag-uusapan din lang yung yung mga botante. I'm sure this coming elections, maraming mga bagong botante tayo. And of course, the youth, basically, no? Which comprise the new generation of voters. From no? 18 years old. Need to be educated talaga. Although, of course, in fairness naman, marami din sa kanila talagang inquisitive. Yung gusto nilang, they want to learn as much as they can about, the right of suffrage. Ano pong pwede niyong maipayo o maibahaging payo sa mga first-time voters? Well, una, very briefly, sabi ng United Nations at even yung population statistics natin, ang majority ng boboto ay youth. Ito yung 18 to 30 years old po ba? Mga 30, ganyan. Youth pa rin yan technically speaking. So talaga tama yung, hindi na nga tayo kasama doon. Hindi na tayo kasama doon. Hindi tayo kasama doon. Oo. Pero at least, dumaan na tayo doon. Of course. So yun, napaka-importante yung tanong mo. Una, mayroong pagkakaiba nung panahon natin. Hindi ko nasasama siya kasi mas bata siya sa akin. Nung panahon namin, di ba, wala namang technology, wala namang ICT, wala namang internet, di ba? So noon talaga, kumbaga house to house, yan, magdiin na educational sessions yan. Ngayon, ibang-iba, sabi ng mga kabataan ngayon, ma'am, alam niyo, kung gusto namin i-google si Sir Alex, umari tumatakbo, mag-google lang kami, malalaman namin. So, sinasabi nila, ang kasabihan ngayon sa panahon na to, ng new generation, it is difficult, mahirap itago ang katotohanan. Tama. Kasi ang social media is so effective and Right. instantaneous. Nakita naman ninyo, di ba? Exactly. Naboto si Obama, bung, alam na natin agad, naboto si ganito. Sa Facebook. Sa Facebook, may ralo kayo. Ngayon, sa inyong hatol ng bayan, may Facebook at so yun. Panawagan ko, unang-una, you have all the technology sa mga bagong botante at mga dati ng botante pero bata pa rin, nag-iisip paano sila boboto. Gamitin natin ang teknolohiya, kaya nga may teknolohiya, no? Technological progress. Tingin ko, mas mahirap. Hindi, may manloloko pa rin. Hindi naman mahirap yun At mayroong mandadaya, at may violence, etc. Pero mas madaling i-report, mas nakakahiya. Right, mas madaling i-expose ang katiwalian. So I think social media is a very crucial factor Especially sa for the panawagan. youth. Oh yes. So Tingin ko yung kumbaga, it's a kabataan. big arena for political campaigning pala. Kaya nga di ba yung kwento ko kanina na yung napanood kong study na yung sasayaw mismo ang Gangnam kasi popular ang Gangnam at kakanta sila nung sino nga itong mga awardee, sino ba pinakapopular ngayon na pinag-aaralan pala ng mga politiko yan sino yung popular na nalo ng mga award, Emmy Awards, ganyan. Pinag-aaralan pala nila yon, tapos alin yung mga click na tune and melody Sa mga kabataan. para sa kabataan. So tingin ko sila may ginagawa, dapat tayo may gawin. At ang media na pareho ninyo, tingin ko ito ang role ninyo. And I think having this show, napaka-importante na manawagan kasi talaga namang dito talaga instantaneous na ang mundo, no? Parang hindi mo na maitatago. Kaya nga sabi ko, mas madali ngayon malaman kung anong baho at galing on the other hand ng isang
isang boboto o isa ay boboto yung tatakbo kasi social media is so powerful. But would you agree if I say that, well, more or less naman, in fairness sa kabataan natin ngayon, well, I mean, with the help of technology also, mas discerning na rin sila hopefully. Tingin ko, oo. Oo. Tingin ko, iba lang ang forma. Noong kasi unang panahon, again, tita mo, intergenerational, noong rarally tayo, di ba? O tayo. Oh, yeah. Oh, Rarally tayo. Talagang, Streets, tapos sabihin natin, wag iboto si ganito, Tama, or tama. expose. Ngayon kasi hindi mo na kailangan gawin gumawa ka yan. lang ng Facebook page. Gumawa ka lang ng Yeah. Facebook page, magpa-YouTube upload. So, tingin ko, Twitter ka lang. because of Oh, those, correct. very discerning sila. Problem, how, kahit discerning ang tingin ko, dapat discerning din sila, hindi lang sa pagboto, in the way that the electoral process is going to be done. Halimbawa, hindi natin pag-uusapan, pero ngayon naglilinis ang COMELEC ng party list. Right, that's right. Oo. Dahil di ba sabi ng COMELEC, marami naman ditong chuchu-chuchu, di ba, as they say. Hindi naman totoo yan. So tingin ko yon, maging aware din sila doon sa prosesong yon. Na meron silang role din sa paglilinis ng party list group, paglilinis ng upang proseso. Nako, ang ganda ng usapan natin ngayon, Oo nga. no? Kaya lang talagang we only have so much time, no, Alex? So, at this point, gusto po namin pasalamatan si Miss Aida Santos Maranan for guesting in our show, and hopefully naman, Alex, makasama natin uli si Miss Maranan sa Sana mga nga. susunod na episodes natin, no? Yes. Marami siyang nailinaw ng mga issue. That's right, that's lalo na right. sa women's vote. Of course. And would you like to share with us your last words bago po? Well, una, pasalamat na naimbita niyo ako. Kasi tingin ko napaka-timely ng mga advocacies namin. Una, panawagan ko, sa lahat ng botante, pero lalo sa kabataan. Panahon na para magbago tayo. At Rizal, cliche, nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. Tama. Diba? Oo, Both tama. as voters at saka mayroon naman tumatakbo. Tingin ko yung nangyari sa Senado na yung matatanda talaga nag-aaway na. Ano na yan? Signal na yan. In fact, makita mo sa Twitter na ayaw na nila para nandiyan pa. So, I think they should vote wisely. Tingin ko higit na madali ngayong maging mapanuri kasi may social media, Google, blah, 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 whatever, Twitter, at may mga ganitong show. So, hindi na malilin lang ng madali lang, ano. Panghuli, pero hindi lang ito. Tingin ko kahit ang ina-advokasya namin issue ng kababaihan, ako naniniwala talaga na kahit anong issue, ito man ay pang LGBT, pang babae, whatever, kailangan natin suporta ng lalaki. So talaga naniniwala ako na kailangan ang kalalakihan sumusuporta sa amin. Wala sa likod, kasi di ba yung at the back, siguro katabi namin, kasi pag nasa back, baka itulak naman nyo kami. Pero no, seriously, di ba, napaka-importante talaga. Kasi naniniwala ko, ang mundo, kahit anong gawin natin, may babae at lalaki. Of course, sa youth lalo na, gender equality, at the end of the day, lahat ng pinagsasabi ko dito is about karapatang pantao. Tama. Tama. Human rights, which is very basic, di ba? Yes. Oo. So, maraming salamat. Yun nga, tulad ng sabi ko sa pagkakataong ito. And thank you very much, Ms. Maranan. At sana po ay makapiling namin kayo muli sa mga susunod na talakayan namin. At kung kailangan nyo ng unang miyembrong lalaki na tutulong sa inyo, nandito po ako. Ay, naku, talaga ako. Ayan, okay. So, mag-usap kayo mamaya dyan, ano? At mamaya, ibabasahin namin ang ilan sa inyong mga komento sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Kahapon, Pebrero 4, ay inumpisahan na ang paglilimbag ng mahigit 52 bilyong balota na nagkakahalaga ng 780 million pesos para sa Halalan 2013. At bago po tayo tuluyang magpaalam, gusto lang po naming pasalamatan ng Ergo Contracts Philippines for the sofa set of... They're located at 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City, Philippines. You can also call them at 843-1177 or email them at sales_ergocontracts.com or visit their website at www.ergocontracts.com. Alex?
Pinky, meron din tayong mga komento sa ating mga manonood. May Twitter feedback tayo galing kay Karina Rojas. Ang sabi niya, ang ganda ng programa nyo. Very informative. Keep it up. Wow, thank you. Kay Kevin Lee naman, very refreshing yung episode. 21st century na, kaya di dapat issue ang gender difference. Tama. At kay Ramil Baltasar, ang galing-galing. Araw-araw po kayo namin panonoorin. Sana Talaga. naman, ano. Tsaka sana dumami yung followers natin, ano, Alex? Oo. Yun. So, I guess that wraps up our, exchange now. And of course, masusundan pa yan syempre, di ba? And yun nga, wag kunin yung kalilimutan. Ayan yung mga susunod na edisyon ng paghahanda na para sa Hatol ng Bayan. Ako po si Pinky Asaron. At ako po si Alex Colette. Sana'y tuluyan kayong manood para maintindihan nyo ang ating darating na eleksyon at ang mga issue tungkol dito. Maraming salamat po.